Isa pong malaking kagalakan na muling makapagbahagi ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa araw na ito. Hindi ko po alam kung ano ang itinatawag ng iba sa ganitong mga social media platform. Minsan ang tawag ay sa mga nag-chat-chat po. Salamat po sa inyong lecture. Salamat po sa inyong preaching. Salamat po. Iba't iba eh. Iba't iba ang tawag. Salamat po sa inyong free seminar. Salamat po sa inyong pagtuturo. Well, whatever it is, no matter, it doesn't matter kung ano po ang tawag ninyo sa ganitong social media platform. My goal is simply this, na ang salita ng Diyos ay maibahagi sa maraming mga tao, whether ang tawag natin ay preaching, teaching, lecture, seminar, workshop. And my goal is to be able to communicate the Word of God to you as clearly as possible, pero in a sense na natututo rin po tayo ng mga malalalim na mga bagay sa tinatawag po nating theology or doctrine. Because it is important to be rooted deeply, and not only deeply but widely. Ayun lang po lagi ko sinasabi. Let us learn the Word of God. Let us learn the teaching of God widely and deeply, or deep and wide, ang sabi nga po ng awit na kinakanta natin ng araw. This is another lesson that I would like to share with you po sa araw na ito, mga kapatid. And we're gonna be talking about part 2 po ng tinatawag nating salvation. Ano? How to be saved, part 2. And last time po ay pinag-usapan natin yung Philippians chapter 3. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang Romans chapter 5. This is our 4th lesson in our installment series about the work of Christ in salvation. And last time we discussed po, pinag-usapan natin how Paul demolished the excuses of man when it comes to surrendering to Christ and coming to Christ for the purpose of salvation. Nakita po natin sa ating nakaraang pag-aaral that he clarified what cannot save. As from, sabi nga po niya, what cannot save? Based on Philippians 3. Religious leaders cannot save us. Good behaviors cannot save us. Yan po mga cannot save us, no? Family affiliation cannot save us. Knowledge cannot save us. Ayan. And passion cannot save us. Maliwanag po mga kapatid na merong mga bagay na niyayakap tayo na hindi pwedeng makapagligtas sa atin. Nakakala natin ay pwedeng makapagligtas. And so our sincere question and timely question is, how will I know I am saved? How will I know I am going to heaven? Ito po yung napakalaking tanong na dapat sagutin natin as we talk about the work of Christ in salvation. Have you experienced asking one question and that one question led you to 3 or 4 more questions? Naranasan niyo na po yun mga kapatid? Na isa lang ang tanong ninyo, pagkatapos habang binibigyan kayo ng information, as the information is being fed, the more questions come to your mind. That seems what happened here in the book of Romans chapter 5. One question led to more questions. As the Apostle Paul provides a response for a seemingly difficult question, it necessitates more follow-up questions. Kaya ang tanong natin, how will I get to heaven? How will I know I am saved? And so from Romans chapter 5, let's see the response, the answer of the Apostle Paul. And when it comes to salvation, there is only one way to know you are saved. There is only one way to know you are saved. Paano po natin malalaman kung tayo ligtas? Here's the answer. If you know you have been forgiven of your sins, then you are saved.
Kung ikaw ay napawalang sala sa iyong mga kasalanan, sa makatuwid, ligtas ka. Kung ikaw ay napawalang sala, kung ikaw ay napatawad sa iyong mga kasalanan, kung ikaw ay talagang inalis na ng Diyos ang iyong mga kasalanan, then alam mong ikaw ay ligtas na. How did we know that? How did we know that kung tayo pinatawad na, if we have been forgiven of our sins, then we know we are saved? Where did we learn that? How did Paul say that? Paano sinabi ng Apostol Pablo? Yung ganito po sinabi ng Apostol Pablo. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. He used the word pinawalang sala, napawalang sala, justified in English. Yung pong salitang justification, may dalawa pong pananaw yan. Ang una pong pananaw ng salitang justified is this. To justify means to make a sinner righteous. Yung pong salitang make dyan, napakahalaga. Because this is one of the reasons, or one of the definitions na sinasabi lang ang isa'y pinatawad sapagkat ginawa na siyang matuwid. A sinner is having a right moral character. Ang pangalawa pong view ng justification is this. To justify means to declare a sinner righteous. Declare naman po, idineklarang matuwid. A sinner is having a right legal standing. Now, the first view is not the correct view. Hindi po yun ang biblical view that to justify means to make a sinner righteous. Why? Making a sinner righteous is a process. Proseso po yun. Ang tawag po dyan ay pagpapakabanal or sanctification. Yan po yung binanggit sa Romans chapter 8, yung pagpapakabanal natin. Yung sinabi doon sa 2 Korinto na tayo ay we are being changed from glory to glory. Yun po yung sanctification. We are being made holy. And so to justify does not mean to make a sinner righteous. The second view, kanina, is the correct view. Because the word justification is a legal concept. Tingnan po ninyo, yung salitang pinatawad. Saan ba natin narinig yung pinawalang sala? Pinatawad. When the judge says, you are not guilty, that is the same as saying, you are justified, ikaw ay pinatawad. Hindi ka guilty, ikaw ay walang kasalanan, ikaw ay makasalanan, subalit ngayon ay tinuturing ka na hindi nagkasala. Yung pong ibig sabihin, that's why justification is not a process of being made holy or being holy, kundi ito po, it is a declaration na ikaw ay makasalanan, pero ngayon, sinasabi sa iyo, wala nang kaparusahan. So we were justified. Tayo pinawalang sala. Ang sinabi ng hukom sa iyo at sa akin, oo, ikaw ay nagkasala, subalit hindi mo na kailangan na pagbayaran ang iyong kasalanan. Yun ang sinasabi ng judge. I declare you righteous. This means we are counted righteous. We are counted na pinatawad. Tayo nabibilang na sa mga pinatawad as if we had already paid the penalty na parang binayaran natin yung kasalanan. Pero hindi tayo nagbayad. Mayroon tayong naging tagapagbayad ng ating kasalanan. Walang iba, kundi si Hesukristo. Kaya ang pinaghahambing dito, mga kapatid, ay hindi yung the righteousness of God versus the unrighteousness of man. Ang pinaghahambing po dito sa aklat ng Roma, ng mga taga-Roma, ni Apostol Pablo ay hindi yung, sige, pagkumparahin natin, paghambingin natin yung the righteousness of God and the unrighteousness of man. Hindi po. Ang pinaghahambing po ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma ay the righteousness of God at ang ipinipilit ng tao, the righteousness of man. Ako'y matuwid sa halip na ang katwiran ng Diyos ang kanyang asahan. Ang problema po,
walang pwedeng maging matuwid sa kanyang sariling kapangyarihan. Romans 3:28, ang sabi po ng mabuting balita ay ganito: kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. So paano po tayo inaaring ganap? Paano tayo pinatatawad? Sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kaya maliwanag po dito mga kapatid na hindi yung pagtupad sa kautusan ang magiging paraan ng isang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ang pagtupad sa kautusan. Kahit ito'y kautusan ng capital K, which is the Ten Commandments, or small letter K, any other law. Kahit na anong kautusan, small letter L, law, hindi magkakaroon ng kakayanan na mailigtas ang sinuman. So alam na natin, paano ako maligtas, kinakailangan malaman ko na na ako ay pinatawad, pinawalang sala. Ito ngayon, nagkaroon ngayon ng follow-up question. Ngayon, alam ko na kung paano ako maliligtas. Kinakailangan palang matiyak ko na ako'y pinatawad. Ang tanong naman ngayon, paano ko naman malalaman na ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan? How will I know that my sins have been forgiven? There is only one way to know you are forgiven of your sins. Paano? Ito po yun. If you know you are covered by the blood of Jesus or by Jesus' blood. Kung ikaw ay nababalutan ng dugo ni Jesus, alam mo na ikaw ay pinatawad na. Kasi yun nga ang tanong paano ko malalaman na ako'y maliligtas? Well, kinakailangan mo matiyak na ikaw ay pinatawad. Okay, good. Alam kong ako'y ligtas kung ako'y pinatawad ni Jesus. Pero paano ko malaman pala kung ako'y pinatawad ni Jesus? Malalaman mo na ikaw ay pinatawad na kung ikaw ay nababalutan ng dugo ni Jesus. Ito po naman yung sinabi ng Romans chapter 5, verse 9. At ang sabi po, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So paano po sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo ngayon ay napawalang sala? Di ba kanina ngayon tayo napawalang sala na? Sabi doon sa chapter 5 verse 1. So you know you are saved if you have been forgiven. But how do you know and how do I know that I have been forgiven? If we have been covered by the blood of Christ. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napapawalang sala. We are sure we are forgiven if we are covered by the blood of Jesus through faith. Kaya meron po tayong kinakanta sa himnaryo at sa hymns noong araw, there is power in the blood. Yes, there is power in the blood. May kapangyarihan ang dugo. Sa Hebrews chapter 9, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Ang kaparusahan na dapat ay sa atin ay nabayaran na ng ganap, nabayaran na ng lubos ni Jesus at wala ng kulang o maidaragdag pa dito. The gift of salvation has been prepared completely. Yung pong regalo talagang handang-handa na. Hindi sinabi ng Diyos, may regalo ako pero dagdagan nyo na lang. I am giving you, Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. I am giving it to you. Hindi niya sinabing, medyo kinulang, dagdagan nyo na lang. Dapat may contribution kayo sa gift ko. No, the gift of salvation has been prepared. It is finished. Ito ang gagawin natin sa regalo. Tatanggapin o tatanggihan? Tatanggihan o tatanggapin? Ano ang ginagawa natin sa tinapos na gawain na pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo? Are you willing to receive it? Are you willing to exchange or switch places with Jesus? Kagaya ng ating mga pinag-usapan sa nakaraan, na nagkaroon ng palitan ng lugar
na ikaw na makasalanan ay naging matuwid at si Jesus na matuwid ay naging kasalanan? Are you willing to switch place with Jesus and accept the grace of Jesus? He will be taking your place, the place of punishment, and He will give you the garment of salvation. He will give you the gift of salvation. So you know you are a forgiven person if you know you have been covered by the blood of Jesus Christ. Ito na ngayon. Alam ko na, para ako maligtas, kinakailangan ko yung mapawalang sala. Kinakailangan forgiven ako. At para pala forgiven ako, kinakailangan, nababalot ako ng dugo ni Jesus. Ang tanong, pero paano ko naman malalaman na ako ay nababalot na ng dugo ni Jesus? There's only one way to know you are covered by the blood of Jesus. Paano? Ito yon ang sagot. If you put your faith on the Lord Jesus as Savior, then you are covered by the blood of Jesus. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, di ikaw ay mayroong kaligtasan. Alam mo na ikaw ay nabalot na ng dugo ni Kristo sapagkat ikaw ay nananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Yun po yung sinabi, balik tayo sa Romans chapter 5 verse 1, kung gaano kahalaga yung pananampalataya sapagkat napawalan sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo yung Romans 1:17. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish. By how? By faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Yan po yung translation ng New Living Translation. It is through faith that a righteous person has life. Sinabi rin po ng Romans 3:26, at ito po naman ang sinabi sa atin, sa pagpapakilalay aking sinasabi sa kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap. Si Jesus ay just at tagapagpatawad, taga-aring ganap sa kanino? Kanino? Sa may pananampalataya kay Kristo. Sa English po, ang sinabi ay, He did it to demonstrate His righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Those who have faith in Jesus. Naging just siya at naging the one who justifies. And so, alam natin kung ngayon, how can I go to heaven? How can I be saved? How do I know I am saved? I know I am saved if I know I am forgiven. And so, kaibigan, are you sure that you have been forgiven? Secondly, na itinatanong natin, how will I know that I am forgiven? Well, alam nating tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan kung tayo ay nababalot, covered by the blood of Jesus Christ. At itinatanong naman natin, well, alam ko na kung paano ako maligtas. Kinakailangan ko ay forgiven. Kinakailangan pala para ako maging forgiven, covered by the blood of Christ. Pero paano naman ako matatakluban ng dugo ni Jesus? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano naman ngayon ang relationship ng pananampalataya sa pagsisisi? Kailangan ba na pananampalataya ay magbunga ng pagsisisi? Let's talk about it. Ang paglapit kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugan ng pagtalikod sa masamang pamumuhay. This is repentance. May kaugnay po ang pananampalataya, may ugnayan po ang pananampalataya at pagtalikod sa kasalanan. Turning from sin, turning to God. Sapagkat kapag ikaw'y nananampalataya kay Jesus,
ikaw ay tatalikod sa masamang pamumuhay. At hindi ka na nagpapatuloy at hindi na ako nagpapatuloy sa masamang pamumuhay. Kaya ang tunay na nakakaunawa ng kagandahang loob ng Diyos na may pananampalataya ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang pagsisisi ay pagsang-ayon sa Diyos na ang kasalanan ay laban sa kanyang kalooban. It is against His will. Ang tunay na pagsisisi o paglapit sa Diyos ay nangangahulugan ng paglayo o pagtakas o pagtakbo mula sa dyablo. And the scripture is very clear about this. Ang sabi po ng Santiago 4:7, James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. And here's the word, resist the devil and he will flee from you. Sapat ang lahat ng mga taong sumusuko sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, they resist the devil. They resist the temptation. They flee from the devil. They flee from temptation. Tumatakas, hindi hinaharap. Tinatakasan, nilalayuan, tumatakas. Ang paglapit kay Jesus ay sa pamamagitan ng pananampalataya na nagbubunga, ito po'y nagbubunga ng tamang saloobin. Tamang saloobin laban sa kasalanan. Hindi po lamang ito simpleng pagtalikod. Okay, nakatalikod ka na. You turn from sin and now you turn to God. Ano ngayon ang kailangan ko? Ngayong nakatalikod na ako sa kasalanan. Now that I turn from sin and I now turn to God, dapat meron ka ng tamang saloobin laban sa kasalanan. You must have the right attitude against sin. At yun po naman ang kasunod na sinabi ng James chapter 4. Kanina binasa natin yung verse 7. Ngayon basahin natin yung verses 8 and 9. Hindi po lamang pagtalikod, resisting the devil, but this is what repentance means. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands. You sinners, talking to the sinners, and purify your hearts. You're double-minded. You double-minded. Ano po ang sinabi dito? Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Kaya ninyo ito yung na-address to you sinners. To you sinners, purify your hearts. Kayo mga double-minded, purify your hearts. Grieve, mourn, lumuha kayo, umiyak kayo, kumagulhol kayo. At palitan nyo ang inyong mga pagtawa ng kalungkutan, ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Dahilan sa inyong mga kasalanan. Dahilan sa ang inyong pananampalataya nagsasabi, ngayon meron akong tamang saloobin sa kasalanan. That is why faith induces repentance. Faith produces repentance. Mahalaga po yung pagsisisi. Because faith is pushing it to your heart to grieve, to mourn, sapagkat ay makasalanan. And that is important. Repentance is important. Sabi nga po ng 2 Corinthians 7:10 sa Mabuting Balita, Tagalog, ay ganito. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos, kung ikaw ay kinukonvict ng Diyos sa iyong mga kasalanan, ito'y magbubunga ng pagsisisi. Hindi lamang pagsisisi, ito'y magbubunga ng pagbabago tungo sa kaligtasan. So your repentance is producing change of heart. Kalungkutan mo, naggaling sa Diyos, nagbubunga ng pagsisisi, nagbabago, at nagdudulot ng pagbabago. Because faith will produce an evidence, at yung ebidensyang yun ang magsasabing, buhay nga ang kanyang pananampalataya. Kasi may nakikitang pagsisisi at pagbabago sa kanyang buhay. Through transformation. Ay ano po ang saving faith? Pinag-uusapan natin yung relasyon ng faith
at saka ng repentance. Pero ano nga ba talaga in itself? What is a saving faith? May dalawa pong bahagi ang pananampalataya. Una, ang pananampalataya ay paniniwala, underline the word, paniniwala sa mga katotohanan, which is salita ng Diyos. Pero ang pananampalataya, ang saving faith po ay hindi lamang paniniwala sa mga katotohanan. Kasi kahit ang diablo naniniwala sa mga katotohanan. Ito ang pangalawang nilalaman ng pananampalataya, saving faith. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. So it is believing and trusting. Believing and trusting. Maraming tao naniniwala sa mga katotohanan, pero marami ay kapos o walang pagtitiwala sa tanging tagapagligtas. They say, si Kristo ang aking tagapagligtas, pero kailangan kong gawin ito. Si Kristo ay magdadala sa akin, siya lang ang aking kaligtasan, He is the way, the truth, and the life. Pero alam mo, kinakailangan ko rin gawin ito. Mga kapatid, it is both believing on the truth or believing the truth of God, the truth about God, about Jesus Christ, the work of Christ, and trusting Jesus. And as long as you continue to have these two, believing and trusting Jesus, there is an assurance of salvation in your heart, sa puso mo. Merong patuloy na garantiya na paninirahanan ng Espiritu Santo. Sapagkat nagpapatuloy kang naniniwala, lalo tigit, patuloy kang naniniwala sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katotohanan, at naniniwala ka sa kanyang mga sinabi, at ito'y ipinapamuhay mo. Hindi lamang ikaw naniniwala sa salita ng Diyos, kundi ikaw din nagtitiwala na meron lamang iisang tagapagligtas. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kaya hindi ka tagapagligtas. Hindi tagapagligtas ang iyong magulang, hindi tagapagligtas ang iyong relihiyon, hindi tagapagligtas ang iyong kayamanan, hindi tagapagligtas ang iyong edukasyon, hindi tagapagligtas, etc., etc. Ang tagapagligtas si Jesus. At kapag meron kang paniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos, believing at pagtitiwala kay Jesus lamang bilang maaaring tagapagligtas, bilang tanging daan, buhay at katotohanan, then you are saved. Then you are saved. Kaya mga kapatid, let me summarize to you what we have learned today. There is only one way to know you are saved. Kaibigan, kung nakikinig ka ngayon, meron lamang dapat kang malaman. Kung ikaw'y ligtas, pupunta sa langit. If you know you have been forgiven of your sins, kapag ikaw ay napawalang sala o napatawad sa iyong mga kasalanan, then ikaw ay maliligtas. Pero ang tanong natin, paano natin malalaman kung tayo napatawad na sa ating mga kasalanan? There is only one way to know you are forgiven of your sins. If you know you are covered by Jesus' blood. Kung alam mo na ikaw ay pinatawad at nababalutan ng dugo ni Jesus, ikaw ay pinatawad. Kung ikaw ay covered by the blood of Christ, you are forgiven. And there is only one way to know that you are already covered by the blood of Jesus. Paano? If you put your faith on the Lord Jesus as Savior, then you know you are saved. You have salvation. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, masasabi mo na ikaw ay mayroong kaligtasan. Of course, we are exploring Romans chapter 5. Ang ating pinag-uusapan dito ay ang Romans chapter 5. Merong binanggit pa sa chapter 6 ng Romans, but that is not our point of discussion today. Pero sinasabi lang natin yung mga bagay na mahalaga upang malaman natin
kung paano natin malalaman na tayo may kaligtasan. Yung pong mga primary or preliminaries na dapat nating malaman kung saan dapat tayo anchored so that we know that we have salvation. Dito po tayo magsisimula. Dito ang mga pangunahing mga bagay na dapat nating maunawaan patungkol sa ating kaligtasan. At kung meron ka nito, kung ikaw ay lumalapit kay Jesus, mayroon kang pagkakilala sa Kanya bilang tagapagligtas, ay magkakaroon ka ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Because Jesus is the way, the truth, and the life. That's Romans chapter 5. Kaya ngayon, sa aking pong pagtatapos, let me challenge you to ask these questions. Tanungin mo ang iyong sarili. Ako ba ay 100% nang matuwid sa harap ng Diyos? And please don't take this for granted. You need to answer and to confront yourself. Ako ba ay 100% nang matuwid sa harap ng Diyos? Pangalawa, ang aking bang mga kasalanan ay nalilinis na ng dugo ni Jesus? Pangatlo, nagtitiwala at naniniwala ba ako kay Jesus bilang aking tagapagligtas? Kung ikaw ay hindi pa nakakatiyak na 100% kang matuwid sa harap ng Diyos, kung ikaw ay hindi pa nalilinis ng dugo ni Jesus, sa iyong palagay, malayo ka pa sa pagkalinis ng dugo ni Jesus, which happens at the time of baptism, kinakailangan mong malinis ng dugo ni Jesus. Kung ikaw ay nagtitiwala sa ibang mga bagay para maligtas, nagtitiwala sa ibang paraan para maligtas, hindi pa si Jesus ang tunay mong tagapagligtas. Marahil, kailangan mong personal na yakapin si Jesus bilang daan, buhay at katotohanan na tanging tagapagligtas. At yung pananampalatayang mong yun, ako'y naniniwala na magtutulak sa iyo, magbibigay sa iyo ng damdamin, ng tamang damdamin, tamang saloobin sa kasalanan. That from that time on, that you put your faith on Jesus, you will be angry with sin, and you will struggle with sin, and you do not want to sin, although magkakasala pa rin. But the struggle is real. Talagang ganun. Sinabi ni Apostol Pablo, ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. That is why he needed, and we all need, the empowerment of the Holy Spirit in our lives so we can overcome sin. Kaya sa araw na ito, ask yourself, ako ba'y 100% nang matuwid sa harap ng Diyos? Ang aking bang kasalanan na linisan ng dugo ni Jesus? Ako ba'y nagtitiwala at naniniwala kay Jesus bilang aking tagapagligtas? Nais ko pong anyayahan kayong lahat na tayo manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat po sa paghahayag ng iyong katotohanan sa araw na ito. Ang aking dalangin sa Kanya na sa Kanyang tingin, hindi pa siya 100% na matuwid sapagkat umaasa siya sa Kanyang sariling kakayanan. I pray, O God, that He will run to you, to Jesus, being the Savior of his or her life. Dalangin ko po, Panginoon, na maunawaan ng bawat isang nakikinig sa araw na ito, that the only way that we can know we are saved is to know that we have been forgiven. And to know that if we are forgiven, we need to know that we are covered by the blood of Christ. And to know if we have been forgiven by the blood of Christ, we need to know if we have put our faith on you. And so I pray, oh God, that people will continue to run to you and seek you. And I pray, oh God, na sa panahong ito ng pagbubulay-bulay sa mga ginawa ni Jesus sa krus sa Kalbaryo, ang aming mga puso ay lalapit sa inyo, magbubukas sa inyo.
I asked and I pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikipagkaisa sa araw na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung ikaw ay nagnanais tumanggap kay Jesus at nangangailangan ng tagapagligtas, 100% na katwiran, kagaya ng ating pinag-usapan, will you reach out to me? Will you reach out sa isang kaibigan na alam mong nananampalataya kay Jesus upang ikaw ay mailapit sa pagkakilala, tunay na pagkakilala kay Jesus? Muli po, nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat sa inyong lahat, Jonathan Orellasa.